Mga kababayan, mukhang magiging mahigpit ang anong tawag diyan, tarangkahan, ano ba, gates, bakod, bakuran, fence naman yun, eh. Anyway, maghihigpit ng kanilang gates ang Malacanang. Bakit? May nararamdaman ba silang kakaiba? Mukhang, may kinatatakutan well, gano'n naman talaga bukod sa kung 'yan ay baluarte ng pulburon, ay nakaka-paranoid naman talaga yung pulburon, 'di ba? Pero bukod sa pagiging paranoid, bakit? Bakit maghihigpit sila ng kanilang gate or tarangkahan? Tagalog na Tagalog. Ano ang sumisingaw at ano ang kanilang pipigilin na lumabas? Sila ba ay natatakot mapasok ng mga pro-Duterte? Gano'n? Sila ba ay nangangamba na yung kanilang baho ay madiskubre? Umaalingasaw rin ba ang kanilang masansang na amoy? Kasi maghihigpit sila ng kanilang mga gates, mga kababayan. Panahon ni Pangulong Duterte, naranasan lang naming mahigpitan sa pagpasok sa Malacanang dahil po sa COVID. Hindi namin nakaharap si Pangulong Duterte noon sa palasyo dahil February yon, March yata pumutok yung well, December pa lang napasukan na tayo ng ano noon eh, December 2019. 2020 nagfe-face mask na tayo. Nagrally-rally pa kami diyan sa Supreme Court, no, para sa recount ni Ngiwi dahil nga makangiwi kami noon, 'di ba? Na allegedly dinaya raw siya ni BFF Leyini. O rally-rally pa kami sa Supreme Court. After nun, diretso kami ng palasyo. Nagigpit lang nun dahil nga po, syempre, palasyo yan, di ba? Diyan nakaupo ang pinaka-leader ng bansa. So, although naka-face mask kaming lahat, nakapasok pa rin po kami, hindi nga lang namin nakaharap ang dating Pangulo ng Pilipinas. Ang mga kasama ko nun mga kababayan, mga loyalista, at karamihan pala sa mga loyalista ay anti-Duterte. Kaya pala yung mga kasama kong pumasok sa Malacanang noon galit kay PRRD. Kaya lang wala silang choice, 'di ba? Eh wala eh nakaupo ay Duterte, din ayun, binudol nga lang talaga ang mga Duterte, nakipag-tandem pa si VP Sara, budol na budol tayong lahat. But anyway, ngayon po mukhang maghihigpit na naman ang palasyo sa mga pumapasok sa kanilang teritoryo. Ito po yung post. So anong sabi dito ng politico.com.ph? Palace tightens the gate. PCO or Presidential Communications Office, okay? PCO to vet a screening, vetting process. And boot reporters at will. Mga reporters. So, ibig sabihin, magkakaroon sila ng screening sa mga pumapasok na reporters or press people sa Kamangyang. And maninipa rin sila at magtatanggal din sila kapag hindi nila gusto ang mga tanong ng reporters. Itong mga nakaraang araw kasi, 'di ba, napapahiya si Claire Castro. Claire Castro, sari-sari ng mga pinagsasabi, nagmamamalditan na kasi nga natatanong ng kung sino mang mga mabubuti pang natitirang reporter patungkol sa mga questionabling ganap ng Marcos administration. Kaya napapahiya si Claire Castro sa mga tanong, and kapag hindi nila gusto pala ang tanong nyo sa mga susunod na araw, kung kayo yung reporter, kung hindi kayo, kung ang iyong tanong ay, 'di ba, incriminating or hindi dapat itanong at ma-offend ang palasyo at mapapahiya, kick out kayo. At hindi na kayo makakabalik pang muli sa palasyo. Ay ganun pala ang ganap. Namimili ng reporter. Ha? Bakit? So basahin ko lang yung article mga kababayan, published kanina. In a move that raises fresh concerns over press freedom, the Presidential Communications Office announced that it will now handpick journalists covering the
covering President Ferdinand Ngiwi-Ngiwi sidelining newsrooms for the selection process. Effective immediately, ibig sabihin bukas or mamaya, the PCO gains a sweeping authority to grant and revoke journalist accreditation. Ayan. Alam nyo, nung umupo si Ngiwi, tuwang-tuwa kami mga kababayan eh. Sabi namin, gusto namin maging accredited vlogger kami noon. Kasi I was part of Ensaymada. I was part of, di ba, the vloggers na nag-push for unity noong 2022. Kasi nga, sinuportahan ko si VP Sara at katandem niya si Ngiwi. So, nasa Ensaymada group ako dati. And we were hoping na i-accredit kami, meaning pwede kaming maglabas-masok sa palasyo kapag kinakailangan naming i-cover sa aming vlog yung mga, 'di ba, yung mga press releases or kung magpapa-interview man si Ngiwi Jr., 'di ba, o kaya magsasalita ang kanyang spokesperson, which wala siyang spokesperson actually. Yung undersecretary butangera lang ang nagsasalita ngayon and lalong napapahiya ang Marcos administration sa tono at sa klase ng pagsagot ng Auntie Claire. Biro mo baga naman sabihin ni Auntie Claire na hindi isolated case lang yung mga saksakan, mga kidnapan, mga nababaril na yan, mga ano. Kasi pag lumalabas naman ako ng bahay, wala namang nangyayaring saksakan. Pag pumupunta naman ako ng palengke, wala namang nangyayaring nakawan. So, 'di ba, napapahiya ang yung spokesperson ngayon ng Marcos admin na si Auntie Claire. Kung ano kasi yung sasabihin ni Auntie Claire, yun yung sinasabi ng presidente. Itong Ngiwi kasi mailap talaga sa interview. Si Pangulong Duterte sayang-saya, enjoy na enjoy pag nai-interview, 'di ba? Kahit nga aalis ng ibang bansa, inaabangan ng mga reporter sa airport, tinatanong pumapayag si PRRD, nagpapa-press con. Ganadong-ganado si PRRD, laging soplak noon si Doris Bigornia, tandaan niyo. Right? 'Di ba? Mortal enemy ni PRRD sa press noon si Karen Davila, lalong-lalo na si Doris Bigornia. Sino na naman Doris Bigornia? Sino na naman po ang mayor na mamamatay, mayor? Sino naman po ang susunod na na mayor na mamamatay sa inyong war on drugs? Sabi ni PRRD, depende sa kung saan mo alam, sa kung saan mo gusto. Ganun si PRRD. Anyway, nakakamiss, hindi ba? Nakakamiss ang isang leader na hindi takot sa interview. Na makikita mo yung galing niya. Itong Ngiwi Jr., mailap. Feeling prime commodity na kailangan, di ba? Masabik kayo. Diba? Matakam kayo, na-interview ako. Kaya bumababa ang ratings mo eh. Kasi nga, nagdudubi-dubi-dap-dap ka naman pag ini-interview ka, nagkakanda utal-utal ka, talagang umusap ka nga ng ibang magsasalita for you nga lang at puro mga mediocre ang mga staff mo, ang mga appointees mo, mga hindi naman matatalino. Kasi kung talagang matalino ka, lalo kung bukal naman ang kalooban mo, hindi ka papayag. Diba? Na mapasailalim ng inutil at nagpupulvoron. Diba? Kung talagang matalino ka at mabuti ang kalooban mo, hindi ka papayag. Ay kaya lang yung iba, silaw sa pera, so payag. Anyway, i-revoke daw, aalisin yung journalist accreditation, including for so-called false reporting, a vague term that could be open to political interpretation. Signed by PCOSS na yada to upload the video, walang kwenta. So, may isa kasing babae doon, di ba? May isang reporter na ang ganda ng kanyang mga tanong kay Auntie Claire. At si Auntie Claire naman, kapag sumasagot, napapahiya, pinagtatawanan. Nalalaman yung kanyang, di ba, yung kanyang mga, may ewan ko, syunga ba yan si Auntie Claire? Abogada yun eh. Right? Si Claire Castro, abogada yan. Tingnan nyo, napikon na, magkamag-anak daw, fake news daw si VP Sara, magkamag-anak daw sila ni Franz Castro, yung makakaliwa na hanggang dini ang buhok. Hanggang dito rin naman ang buhok ni Claire Castro. Castro din na apelyido. Franz Castro, yung makakaliwa na tinatawag niya si VP Sara na pusit. Yun, si Franz Castro, tumatakbong senador yun, ha?
Parang hindi ko naman naririnig ang pangalan, parang matatalong sigurado. Pero malay natin, 'di ba, napakinabangan sila sa impeachment, malay niyo mga kababayan, lumusot pa si Franz Castro at malaglag ang Duterte. May dayaang mangyayari sa May 12, hindi natin alam kung paano natin pipigilin 'yan. Oh, so maghihigpit ang palasyo kapag hindi nila gusto ang tono at mga tanong ng mga reporter, hindi na makakapasok. Ire-revoke ng accreditation. Yung mga vloggers, yung mga ensaymada vloggers, hindi pa rin accredited. Pinapangarap nila yun eh. Hindi nila naka-cover yung mga press releases, di ba? Yung mga, yung press con and whatever. Yung, kung kailangang magsalita si Claire Castro on behalf of the president, kailangan i-cover ng media yan, o kaya magpapatawag ng media for media briefing or press briefing. Si PRRD may oras sa ganyan. And also, kahit yung cabinet meeting niya, lalo ng COVID, di ba nila live? Kung hindi man live recorded, pinapakita ni PRRD kung paano tumatakbo ang cabinet meeting during COVID. Itong niwi, parang wala nang nangyayaring mga cabinet meetings. Okay? Maghihigpit. Ang tanong, si Mangga makapasok kaya sa palasyo? Hindi na ngayon makapasok nung nakaraan. At ano ay kinatatakot nila na napapahiya at tuloy-tuloy na napapahiya yung tagapagsalita ni Ngiwit? Gaano kainutil ang gobyernong yan, di naman kaya. Mangga, manawagan ka na, bumaba ang kapatid mo. Kaya kaya ni Mangga, mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe po kayo.